Hindi mo naman sinasadya. Pero yung mga pagkaing nakasanayan mo, delata, prito, karne, ay maaaring tahimik ng nagpapahina sa loob mo. At ang mas masakit, hindi mo ito agad mararamdaman. Hanggang sa isang araw, may bumungad na resulta. Mataas ang creatinine mo. At doon ka mapapaisip, bakit? Wala ka namang iniinda. Malakas ka pa naman. Pero yun pala, araw-araw mong inuulit ang mga gawi na unti-unting nagpapalapit sa iyo sa dialysis. Ang tanong ngayon, huli na ba ang lahat? Hindi. Dahil ang katawan mo marunong magbago. At sa bawat maling gawi, may pwedeng itapat na tama. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na pagkaing umaatake sa kidneys mo at ang 3 inuming kayang sumagip sa iyo. Oo, tama ang narinig mo. Baka hindi mo kailangang talikuran lahat ng gusto mo. Baka kailangan mo lang ay balanse. May isang lolo sa Cavite, araw-araw ang almusal niya ay corned beef at pritong itlog. 3 taon siyang ganoon. Nung nagpatingin siya, mataas ang creatinine niya at inakalang normal lang sa edad. Pero nang sinimulan niyang bawasan ang karne at uminom ng tamang inumin tuwing umaga, unti-unti siyang gumaan. Sa loob ng 2 buwan, bumaba ang creatinine niya. Ang sabi niya, akala ko kailangan kong tumigil sa lahat. Pero hindi pala, kailangan ko lang palitan yung ilan. Ikaw rin, baka ganun lang ang kailangan mo. Hindi pag-aayuno, kundi pag-aayos. At hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Magsimula tayo sa kaalaman. Dahil minsan, ang hindi mo alam, yun ang sumasakit sa'yo. Kaya kung isa ka sa mga seniors na may iniindang creatinine, pagod na katawan o gusto lang maghanda habang maaga, panoorin mo ito hanggang dulo. Baka ito na ang pinaka-importanting 9 na bagay na matutuklasan mo para sa katawan mo. At kung gusto mong mauna sa susunod naming gabay, samahan mo na rin kami dito sa gintong edad. May susunod pa tayong mas malalim na kaalaman. Pero sa ngayon, alamin muna natin kung alin sa mga nakasanayan mong pagkain. Ang tahimik palang kalaban mo. Dahil ang totoo, hindi ka humihina dahil tumatanda ka. Baka humihina ka dahil sa paulit-ulit mong kinakain. Isang red meat, tahimik pero malupit sa kidney. Adobo, tapa, kaldereta, kare-kare, ilan lang yan sa mga putahe na paborito ng marami sa atin. Masarap, malasa, at parang hindi buo ang pagkain kapag walang karne sa plato. Pero sa likod ng sarap, may panganib na hindi basta-bastang nakikita. Ang sobrang pagkain ng red meat ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit unti-unting bumabagal ang trabaho ng kidney mo. Ang red meat tulad ng baka, baboy, at laman loob ay may mataas na level ng protein. Kapag sobra-sobra ang protina sa katawan, mas maraming creatinine ang nalilikha. Byproduct ito ng muscle metabolism. At sino ang may trabaho para alisin ang creatinine sa dugo? Tama, ang kidneys mo. Kung palagi mong binibigatan ng trabaho ang kidneys mo, darating ang araw na mapapagod ito. Magsisimula ito sa mataas na creatinine. Susunod, paminsang pananakit ng likod. Hanggang sa isang araw, sasabihin ng doktor mo, kailangan mo nang mag-maintenance o dialysis. May isang lola sa Quezon na araw-araw ay may tapa sa tanghalian. Simple lang ang dahilan niya. Yun ang nagpapalakas sa akin. Pero matapos ang ilang buwang pagtaas ng blood pressure at creatinine level, sinabihan siya ng doktor na iwasan muna ang karne. Nung una nahirapan siya, pero sinubukan niyang palitan ito ng munggo, ampalaya at grilled na manok. Sa loob lang ng 1 buwan, bumaba ang creatinine niya. At higit pa roon, bumalik ang lakas niya sa umaga. Hindi naman sinasabi na bawal na ang karne. Ang susi rito ay moderasyon. Kung dati 2 hiwa ng baboy ang nasa plato mo, baka pwedeng gawin mong 1. Kung araw-araw may red meat ka, baka pwedeng every other day na lang. At kung kayang palitan ng gulay kahit 2 beses sa 1 linggo, malaking bagay na yon. Mas maganda kung idadagdag mo rito ang ilang healthy na inumin na may anti-inflammatory at antioxidant properties. Lalo na kung may creatinine concern ka na. Maraming studies ang nagsasabing ang tamang kombinasyon ng pagkain at inumin ay may malaking epekto sa kidney health. Ang payo ng mga nephrologists, huwag mong hintaying lumala.
Ang simpleng pagbabago sa ulam ay pwedeng makapagpahaba ng buhay. Kaya sa susunod mong grocery o palengke trip, isipin mo, ito ba'y panlasa lang o pangmatagalang lakas? Hindi mo kailangang isuko ang lahat. Ang kailangan lang ay tanungin mo ang sarili mo, worth it ba ang sarap kung kapalit nito ay paghinaan ng katawan mo? Sa susunod na ulam mo, baka ito na ang tanong na dapat mong sagutin. 2 processed food, masarap pero delikado. Corned beef, hotdog, tocino, longganisa, delatang sardinas, lahat ng ito ay paborito ng maraming seniors. Madali silang lutuin, mura at matagal bago mapanis. Kaya naman araw-araw na silang bahagi ng almusal o hapunan. Pero ang hindi alam ng marami, ang mga pagkaing ito ay puno ng sodium, phosphorus, preservatives at iba pang chemical na direktang sumisira sa kidney. Ayon sa mga nephrologists, kapag mataas ang sodium intake mo araw-araw, pinipuwersa mo ang kidneys mo na doblehin ang trabaho nito. Kapag hindi na kinaya, doon na pumapasok ang problema. Tumataas ang creatinine, namamaga ang katawan at unti-unting bumababa ang energy level. Bukod sa sodium, may phosphorus din ang karamihan sa mga delata. Ang sobrang phosphorus ay pwedeng magdulot ng problema sa buto at dagdag na pasanin sa kidneys. Ang mga preservatives naman, gaya ng nitrate at nitrite, ay hindi lang kidney ang sinisira. May mga pag-aaral na konektado ito sa problema sa daluyan ng dugo. Kaya kung iniisip mong safe ang delata, basta may kanin, mag-isip kang muli. Lalo na kung senior ka na at araw-araw mo itong inuulit. Ang solusyon, hindi agad-agad na pagbabawal, kundi unti-unting pagbabawas. Kung dati ay araw-araw ang hotdog, subukan mong gawing 1 o 2 beses na lang sa isang linggo. Kung dati ay laging canned goods ang baon mo, palitan mo ito ng nilagang itlog, ginisang gulay o sabaw na may laman. Kung hindi talaga maiwasan, mas mabuti kung banlawan mo muna ang delata para mabawasan ang sodium. At kapag namimili ka sa grocery, hanapin mo yung may low sodium na label. May mga alternatibo naman kung maghahanap ka lang. Importante ring uminom ng sapat na tubig kapag kumain ka ng high sodium food. At kung kaya, ipares mo ito sa inuming may natural cleansing properties tulad ng lemon water o barley tea. Para kahit paano, nababalanse mo ang epekto. Tandaan mo, ang katawan ay parang makina. Kung palaging pinapasukan ng maalat, mamantikang delata, darating ang araw na hihina ito. Huwag mong hayaang sa laboratory, result ka pa magulat. Bawasan habang maaga pa. Dahil sa edad natin ngayon, wala nang dapat itapon na lakas. Lahat ng enerhiya, kailangang iniipon, hindi inuubos. 3 fried food, lumulutang sa mantika, lumulubog ang kalusugan. Kapag may family gathering, fiesta, o kahit simpleng tanghalian lang sa bahay, ano ang kadalasang ulam? Pritong isda, tortang talong, longganisa, lumpiang Shanghai, masarap, mabilis lutuin, at bagay sa kanin. Pero ang problema, ang sobrang mantika, lalo na kung paulit-ulit na ginagamit, ay isang tahimik pero malupit na kalaban ng kidneys. Kapag kumain ka ng mamantikang pagkain araw-araw, tumataas ang triglycerides sa dugo. At kapag mataas ang triglycerides, lumalaki ang posibilidad na magbara ang maliliit na ugat sa loob ng kidneys. Hindi na nakakadaloy ng maayos ang dugo, nababawasan ang oxygen at nutrients sa filter ng kidney. Ang resulta, pagtaas ng creatinine, pagbaba ng function, at kapag hindi na agapan, dialysis. May isang kwento si Mang Ernesto, 67 anyos mula sa Batangas. Halos 3 beses sa isang araw, may pritong pagkain siya. Tuyo sa umaga, tortang giniling sa tanghali at fried chicken sa gabi. Hindi siya naninigarilyo, hindi umiinom, pero nagtataka siya kung bakit palagi siyang pagod at parang laging namamaga ang binte. Nang magpa-check up siya, mataas ang creatinine niya. Sinabihan siya ng doktor, iwasan ang paulit-ulit na mantika, subukan ng pinakuluan, iniihaw o steamed. Noong una, parang walang lasa raw. Pero sinubukan niyang igisa sa kaunting bawang at sibuyas ang gulay, nag-steam ng isda
at iniwasan ang mantika mula sa kahapon. Makalipas ang 2 buwan, bumaba ang creatinine niya at naging mas magaan ang pakiramdam niya sa katawan. Hindi raw niya akalaing maliit na pagbabago lang pala, may malaki ng epekto. Hindi mo kailangang maging vegan para protektahan ang kidneys mo. Kahit 3 simpleng hakbang lang, 1, huwag gumamit ng mantika ng paulit-ulit. 2, iwasan ang deep-fried, piliin ang lightly pan-fried o grilled. At 3, gumamit ng air fryer kung meron. Sa totoo lang, mas nakakatipid pa ito sa gas at mantika. Ang mantika ay hindi masama sa sarili nito. Pero kapag sobra at paulit-ulit, nagiging lason sa loob. Para sa mga seniors, hindi na biro ang epekto nito. Tandaan, hindi mo kailangang tanggalin lahat ng masarap. Pero kung pipili ka kung kailan, gaano karami, at paano mo iluluto, baka mapanatili mong malusog ang katawan mo nang hindi isinusuko ang panlasa mo. Kaya sa susunod na magprito ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y pampalasa lang o unti-unti nang nagpapabigat sa katawan mo? Ang sagot mo, pwedeng magtakda kung gaano pa katagal magiging malaya sa maintenance ang kidneys mo. 4, sobrang asukal, matamis sa bibig, mabigat sa kidney. Sino ba naman ang hindi mahilig sa matamis? Ensaymada, kutsinta, leche flan, soft drinks, lahat ito ay bahagi na ng kultura natin. Kapag may okasyon, may cake. Kapag may bisita, may kakanin. At kahit wala namang selebrasyon, kadalasan ay may matamis pa ring merienda sa hapag. Pero alam mo ba na ang sobrang asukal sa katawan ay isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang kidney function ng maraming senior? Ayon sa mga eksperto, kapag palaging mataas ang blood sugar mo, ang maliliit na ugat sa loob ng kidneys ay unti-unting nasisira. Para itong mga filter sa gripo, kapag barado, hindi na nakakapaglinis ng maayos. Ganyan ang nangyayari kapag diabetic ka o kahit pre-diabetic pa lang. At kahit hindi ka pa diagnose, kung madalas ka sa soft drinks, matatamis na tinapay, at dessert araw-araw, mataas ang risk mo. Hindi lang yan. Ang sobrang sugar ay nagdudulot din ng inflammation sa katawan. Kapag inflamed ang mga internal organs, mas mabilis silang mapagod, mas prone sa sakit, at mas bumabagal ang function. Ang kidneys, bilang pangunahing tagalinis ng katawan, ang unang-unang tinatamaan. Marami sa mga matatanda ang iniisip na basta hindi sumasakit ang katawan, okay pa sila. Pero sa totoo lang, ang pinsalang dulot ng sugar ay hindi agad nararamdaman. Tahimik ito, unti-unti. Hanggang sa isang araw, mataas na ang creatinine, sumasakit na ang tagiliran, at hinihingal kahit konting lakad lang. Ang solusyon, hindi bawal ang matamis, pero kailangan mo itong kontrolin. Kung dati ay araw-araw may soft drinks ka, subukan mong gawing tuwing linggo na lang. Kung dati ay pandesal na may palamang matamis ang almusal mo, palitan mo ito ng nilagang saging o kamote. Pareho pa rin ang tamis, pero mas ligtas sa kidneys mo. Makakatulong din kung magbabasa ka ng nutrition label. Minsan kahit ang juice o yogurt na healthy, ang label ay puno pala ng hidden sugar. Mas mainam ang tubig na may calamansi o herbal tea. May natural na tamis pero walang overload sa glucose. At kung talagang mahilig ka sa matamis, mag-focus ka sa natural na sources. Prutas gaya ng pakwan, ubas, mansanas, basta hindi sobra. May fiber ang mga ito na tumutulong mag-regulate ng sugar sa dugo. At dahil may antioxidants din sila, napapabagal nito ang oxidative stress na konektado sa kidney damage. Huwag mo ring kalimutang kumilos. Ang paglalakad, simpleng stretching o kahit pagsasaayos ng bahay ay tumutulong sa katawan mong masunog ang excess sugar. Tandaan, ang katawan mo ay hindi para sa upuan lang. Gamitin mo ito, alagaan mo ito. Kaya sa susunod na may alok sa iyong cake o soda, isipin mo muna, ito ba ang reward mo ngayon o ito ba ang dahilan kung bakit ka mahihirapang kumilos bukas? Nasa iyo ang desisyon at sa bawat pagpili mo, may epekto yan sa tibay ng kidneys mo. May personal kang karanasan tungkol sa pag-iwas sa matatamis? Ikwento mo sa comments. Baka makatulong ang kwento mo sa ibang seniors na gustong simulan
ang pagbabago. 5 soft drinks, matamis pero mapanira. Hindi na bago sa marami sa atin ang paghigop ng malamig na soft drinks, lalo na kapag mainit ang panahon. Sa mga handaan, kainan o kahit sa simpleng merienda, palaging may kasamang soft drinks sa gilid ng mesa. Ngunit alam mo ba na ang simpleng baso ng cola ay may dalang panganib sa kalusugan ng kidneys, lalo na sa mga seniors? Ang soft drinks ay puno ng asukal at phosphoric acid, dalawang sangkap na matagal nang iniuugnay sa paglala ng sakit sa kidney. Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng insulin resistance at type 2 diabetes na parehong pangunahing sanhi ng chronic kidney disease. Samantala, ang phosphoric acid ay maaaring magpababa ng calcium sa katawan at magdulot ng imbalance sa blood pH level na masama para sa kidney function. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pag-inom ng soft drinks, kahit pa diet variants, ay may kaugnayan sa pagbaba ng glomerular filtration rate, isang mahalagang sukatan ng kalusugan ng kidneys. Mas mababa ito, mas mahirap para sa katawan na salain ang dumi at toxins sa dugo. Sa mga seniors na natural nang humihina ang kidney function dahil sa edad, mas delikado ito. Bukod pa rito, ang caffeine na matatagpuan sa karamihan ng soft drinks ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na kung hindi sapat ang iniinom na tubig. Tandaan, ang kidneys ay nangangailangan ng sapat na hydration para gumana ng maayos. Kung mapapalitan ng soft drinks ang tubig sa araw-araw, unti-unting maaapektuhan ang kakayahan ng katawan na mag-detoxify. May mga nagsasabi na wala namang epekto kasi matagal ko nang iniinom. Pero ang epekto ng soft drinks ay hindi agad-agad. Diyan ito mas mapanganib dahil tahimik itong sumisira. Parang kalawang na hindi mo agad mapapansin, pero unti-unting sumasama ang kondisyon hanggang sa mahuli na ang lahat. Kung ikaw ay 60 anyos pataas at may kasaysayan ng diabetes, hypertension o kidney problems, mas lalong dapat mag-ingat. Ang pagputol sa soft drinks ay hindi madali, lalo na kung naging bahagi na ito ng iyong lifestyle. Pero hindi imposible. Pwede mong simulan sa unti-unting pagbawas, mula sa araw-araw, gawing kada linggo, hanggang sa tuluyang maiwasan. Kung gusto mo pa rin ng may lasa ang iniinom mo, maraming alternatibo, tulad ng tubig na may hiwa ng pipino o kalamansi, herbal teas at coconut water. Ang mahalaga, hindi mo kailangang tiisin ang uhaw sa kapalit ng dahan-dahang pagkapinsala ng kidneys mo. Sa pag-iwas sa soft drinks, hindi mo lang pinoprotektahan ang kidneys mo. Pinapalakas mo rin ang buong katawan laban sa diabetes, obesity, at iba pang lifestyle diseases. Tandaan, bawat baso ng tubig na pinili mo kapalit ng soft drinks ay isang hakbang papalayo sa dialysis at ospital. Hindi mo kailangang hintayin pang may maramdaman. Pwede kang magsimula ngayon. Piliin ang tubig. Piliin ang buhay. Pangalagaan ang kidneys mo sa mga simpleng desisyon araw-araw. 6 na instant noodles, murang ginhawa, mahal ang kapalit. Si Mang Celso ay 67 taong gulang. Mag-isa siyang naninirahan sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng palengke. Dahil sa kakapusan sa pera, madalas ay instant noodles lang ang kanyang hapunan. Mura, mabilis lutuin at may lasa raw. Iyon ang palagi niyang sinasabi. Pero sa likod ng bawat pakete ng noodles, may kasamang panganib na hindi agad nakikita. Ang instant noodles ay mataas sa sodium. Isang pakete pa lang, minsan ay katumbas na ng kalahati o higit pa ng rekomendadong sodium intake sa isang araw. Kapag mataas ang sodium sa katawan, pinipilit nito ang kidneys na magtrabaho ng husto para i-filter ito. Sa katagalan, humihina ang kidneys at mas tumataas ang risk ng high blood pressure at kidney failure. Hindi lang yon. Marami ring instant noodles ang may preservatives tulad ng TBHQ, tertiary butyl hydroquinone, na maaaring makaapekto sa liver at kidney kapag palagi ang kinokonsumo. Dagdag pa rito ang kawalan ng nutrients, kulang sa fiber, protein at vitamins na kailangan ng katawan ng matatanda. Bumalik tayo kay Mang Celso. Nagsimula siyang makaramdam ng pananakit sa tagiliran, madalas na paghihi sa gabi at matinding pagkapagod. Nung nagpatingin siya sa health center,
may simptomas na raw siya ng early kidney deterioration. Ang hindi alam ni Mang Celso, ang paborito niyang noodles ay unti-unting sinisira ang katawan niya. Hindi masama ang minsang pagkain ng noodles, pero kung ito ang halos araw-araw na laman ng plato, lalo na sa mga seniors, masama ang epekto. Ang katawan sa edad 60 taas ay mas sensitibo sa sobrang sodium at chemical additives. Hindi ito gaya ng katawan ng mas bata na kayang mag-compensate. Ano ang alternatibo? Kung budget ang problema, mas mabuting bumili ng itlog, munggo o gulay tulad ng pechay at kalabasa. Mas mura pa sa long term, mas masustansya pa. At kung talagang gusto ng may sabaw, gumawa ng simpleng sinabawang gulay na may luya at bawang, mas nakakabusog, mas natural at hindi makakasama sa kidneys. Hindi kailangang mahal ang pagkain para maging malusog. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman at pagpili. Sa bawat pakete ng noodles na iiwasan mo, isa itong hakbang palapit sa mas malusog na pagtanda. Gaya ni Mang Celso, baka ngayon mo lang mapagtanto ang epekto. Pero may oras pa. Hindi pa huli ang lahat. Kung dati ay instant noodles ang sagot sa gutom, ngayon gawin mo namang sagot ang masustansya at makataong pagpili. Tandaan, mas madaling umiwas kaysa magpagamot. Piliin ang pagkain na buhay ang binibigay, hindi ang unti-unting pumapatay. 7 green tea, tahimik pero makapangyarihan. Sa isang tahimik na baryo sa Nueva Vizcaya, araw-araw na naglalakad si Aling Felisa sa kanyang maliit na bakuran habang may hawak na tasa ng mainit na green tea. 78 taong gulang na siya, pero ang lakas ng kanyang katawan ay parang mas bata pa sa kanyang edad. Ayon sa kanya, simula raw nang palitan niya ang soft drinks at 3-in-1 coffee ng simpleng green tea, napansin niyang mas bihira siyang mapagod, mas magaan ang pakiramdam at mas maayos ang kanyang pag-ihi. Hindi lang si Aling Felisa ang nagsasabi nito. Maraming pag-aaral na ang nagsusulong ng regular na pag-inom ng green tea bilang proteksyon sa kidneys. Bakit? Dahil ang green tea ay mayaman sa catechins, isang klase ng antioxidants na tumutulong para labanan ang oxidative stress, na isa sa mga pangunahing dahilan ng kidney inflammation at cell damage. Sa mga seniors, ang katawan ay mas mabilis maapektuhan ng toxins. Dahil dito, ang mga kidneys ay kailangang doble ang trabaho para i-filter ang dumi. Ang green tea ay parang kaagapay ng kidneys. Tahimik ang galaw pero malakas ang suporta. Ibinababa nito ang posibilidad ng pagkakaroon ng kidney stones at nakakatulong sa regulation ng blood pressure, dalawa sa mga kadalasang problema ng mga matatanda. Hindi mo kailangang ubusin ang buong takuri araw-araw. Isang tasa sa umaga habang naghihintay ng init ng araw at isa sa hapon habang nagpapahinga, iyan ay sapat na para makuha ang benepisyo. Tandaan lang, huwag lalagyan ng sobrang asukal. Ang green tea ay epektibo kapag iniinom sa natural nitong lasa o may kaunting kalamansi kung nais mo ng variation. Kung dati ay sanay kang uminom ng powdered iced tea o ready-to-drink bottled tea, baka ito na ang panahon para sumubok ng mas natural na paraan. Hindi lang ito makakatulong sa kidneys, kundi pati sa digestion, mental focus at energy levels mo sa buong araw. May mga senior na nagsasabing hindi sila sanay sa lasa ng green tea. Pero gaya ng maraming bagay sa buhay, ang pag-aalaga sa sarili ay nangangailangan ng konting adjustment. Baka sa una ay mapait, pero kapag nasanay na ang dila mo, mararamdaman mong parang may kapalit ang bawat lagok. Mas preskong katawan, mas maayos na pagdumi, at mas maaliwalas na pakiramdam. Sa huli, hindi mo kailangang hintayin pang maramdaman ang pagkapagod o paninikip ng tagiliran bago ka kumilos. Pwede kang magsimula sa maliit, gaya ng isang tasa ng green tea araw-araw. Tahimik man itong hakbang, pero makapangyarihan sa pangmatagalang kalusugan mo. Kung si Aling Felisa nga ay kayang baguhin ang kanyang routine sa edad na 78, ikaw pa kaya? Hindi pa huli ang lahat para pumili ng mas mabuting alternatibo para sa kidneys mo. 8 buko juice, presko sa panlasa, tagapagtanggol ng kidney. Kung lumaki ka sa probinsya, malamang ay hindi na bago sa iyo
ang pag-inom ng sariwang buko juice sa umaga. Pero alam mo ba na bukod sa pagiging pampalamig at pampatanggal uhaw, may taglay pala itong kakayahan na protektahan ang ating kidneys? Hindi lang ito chismis mula sa kanto, may suporta ito mula sa agham. Una, ang buko juice ay natural na may potassium at magnesium, dalawang mahalagang mineral na tumutulong sa pagpapanatili ng tamang fluid balance sa katawan. Kapag maayos ang balanse ng fluids, hindi masyadong nahihirapan ang kidneys sa pag-filter ng dugo at sa pagtatanggal ng dumi. Sa edad 60 na taas, ito ay kritikal dahil mas bumabagal na ang normal na kidney function. Ikalawa, may diuretic effect ang buko juice. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa mas regular at mas malinis na pag-ihi. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang pagkakaroon ng kidney stones at naaalis ang sobrang asin at toxins mula sa katawan. Marami ng seniors sa mga health center ang nakapansin na mas maginhawa ang pakiramdam nila kapag regular silang umiinom ng buko juice sa halip na soft drinks o powder juices. Pero hindi lang iyon. Ang natural na asukal sa buko juice ay hindi kasing taas ng mga commercial drinks. Kaya kung may diabetes o high blood pressure ka, mas ligtas ito sa katawan basta't iinumin sa tamang dami at walang halong asukal. Tandaan, buko juice na direkta mula sa nyog, hindi yung naka-tetra pack na may sangkatutak na preservatives at additives. Ayon sa mga lokal na nutritionist, ang isang baso ng sariwang buko juice araw-araw ay sapat na para makatulong sa hydration at kidney support. Ngunit dapat tandaan na hindi ito pamalit sa tubig. Mas mainam kung ito ay magiging karagdagan lamang sa araw-araw na likido ng katawan. Kaya kung ikaw ay may edad 60 taas at gusto mong mapanatiling malusog ang kidneys mo, subukan mong gawing bahagi ng iyong routine ang buko juice. Sa halip na magkape ng 3 beses sa isang araw, bakit hindi 1 beses buko juice muna sa umaga? Maliit na adjustment lang ito, pero maaaring magbigay ng malaking benepisyo. Isa pa, kung ito'y magiging parte ng pang-araw-araw na pag-aalaga mo sa sarili mo, baka mapansin mong mas lumalakas ang katawan mo, mas bihira ang pagsakit ng tagiliran at mas banayad ang paghihi. Hindi kailangang maghanap pa ng mamahaling supplements. Minsan, ang pinakamabisang gamot ay matagal nang nasa paligid mo. Simpleng buko juice lang pala ang kailangan para matulungan ang kidneys mong manatiling malakas at malinis. 9 pakwan juice, pampalamig sa init, panglinis sa kidney. Mainit ang panahon, pawis na pawis ka at parang nauuhaw ka sa kakaibang inumin. Imbes na soft drinks, subukan mong kumurot ng piraso ng pakwan o gumawa ng homemade na pakwan juice. Hindi lang ito pampatanggal uhaw, maaring ito na rin ang susi para malinis ang iyong kidneys. Ang pakwan watermelon ay may halos 72% tubig, kaya't napakahusay nitong pampahydrate. Sa mga matatanda, lalo na ang edad 60 pataas, ang dehydrasyon ay isang panganib na madalas hindi napapansin. Kapag kulang ang tubig sa katawan, mas bumabagal ang trabaho ng kidneys at lumalaki ang tsansa ng kidney stones at urinary tract infection. Dito pumapasok ang ganda ng pakwan juice, hydration plus cleansing in one. Ayon sa mga pag-aaral, ang pakwan ay may taglay na citrulline, isang amino acid na nakakatulong para mapababa ang blood pressure at mapabuti ang daloy ng dugo. Ang magandang daloy ng dugo ay tumutulong sa bato ng kidney na mas epektibong mag-filter ng dumi sa katawan. Bukod pa diyan, may antioxidant din ito, gaya ng lycopene na tumutulong laban sa pamamaga o inflammation sa katawan. Isang magandang halimbawa si Aling Feli, 67 taong gulang mula sa Laguna. Minsan sa isang medical mission, ikinuwento niya na dati ay hirap siyang umihi at laging masakit ang tagiliran. Nang sinubukan niyang uminom ng fresh watermelon juice araw-araw, unti-unti raw nawala ang kirot at mas gumaan ang pakiramdam niya. Ngayon, bahagi na ito ng kanyang almusal. Paano ito inumin? Simple lang. Kumuha ng hinog na pakwan, tanggalin ang buto, ilagay sa blender at huwag nang lagyan ng asukal. Optional kung gusto mong lagyan ng konting kalamansi para sa dagdag vitamin C at lasa.
Isang baso bawat araw, lalo na tuwing tanghali o pagkatapos ng physical activity, ay malaking tulong sa kidney cleansing. Importante ring tandaan, huwag sosobra. Kahit mabisa ang pakwan juice, kung sobra-sobra rin ang intake sa isang araw, baka magdulot ng imbalance sa electrolytes. Moderation is always key. Kaya kung naghahanap ka ng natural, abot-kaya, at preskong inumin na may benepisyo sa kidneys, ang pakwan juice ay isang hindi mo dapat palampasin. Nasa paligid mo lang, pero maaring ito na ang pinakamadaling paraan para panatilihing malinis at masigla ang iyong kidneys. Ngayon na nakuha mo na ang 3 pinakamabisang inumin para sa kidney support, maaari mo nang piliin kung alin dito ang pinaka-practical sa lifestyle mo. Alin man ang piliin mo, tandaan, bawat baso ay hakbang patungo sa mas malusog na katawan. Kung umabot ka sa bahaging ito, isa kang tunay na nagmamalasakit sa sarili mong kalusugan. Gamitin mo ang kaalamang ito para alagaan ang iyong katawan, lalo na ang kidneys mo, na tahimik pero mahalagang bahagi ng buhay mo. At kung may natutunan ka sa video, mag-iwan ka ng komento. Sa simpleng pagbabahagi mo ng saloobin, baka may isa ka ng natulungan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay at kaalaman para sa mas malusog at mas matalinong pagtanda.